Maniniwala ka ba kung sasabihin kong may paraan para maglaho ang mga dark spots at melasma na bigla na lang lumabas sa iyong mukha na parang yelo na natunaw? At paano kung masabi ko na sa halagang ₱150 lang na nabili sa lokal na tindahan, mas magiging bata at makinis ang iyong balat kaysa sa mamahaling skincare products na libo-libo ang halaga? Siguro, marami sa inyo ang hindi maniniwala. Ganoon din ako noong una. Pero, mga kaibigan, ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay isang sikreto na matagal ko nang iningatan, bunga ng 30 taon kong pag-aaral sa balat ng matatanda. Kamakailan, isang 72 taong gulang na lola ang dumalaw sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng dark spots, at ang kanyang pisngi ay parang mapa na tinubuan ng melasma. At ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata at bibig. Tuwing ngingiti siya, lumalalim ang mga kulubot at nagrereklamo siya na ayaw na niyang tumingin sa salamin. Ngunit, nang bumalik ang lola pagkatapos ng 2 buwan, totoo, nagulat ako. Ang mga dark spots ay malinaw na kumupas, at ang melasma ay tila nabawasan ng halos kalahati. Higit sa lahat, ang kanyang balat ay may kinang at mukhang basa. Tinanong ko siya, anong procedure ang ginawa niya? Ngumiti ang lola at sinabi, Doktor, wala po akong ginawa. Nagpahid lang po ako ng Vaseline na may halong kung ano-ano. Sa una, akala ko nagbibiro lang siya. Pero ang pagbabago sa balat ng lola ay malinaw na nakita ko. Mula noon, nagsimula akong mag-aral ng mas malalim tungkol sa Vaseline. Kung panoorin niyo ang video na ito hanggang dulo, sasabihin ko sa inyo ng detalyado kung bakit ang ₱150 na Vaseline ay mas epektibo kaysa sa mamahaling skincare products na libo-libo ang halaga. At kung anong natural na sangkap ang dapat ihalo para maging epektibo sa dark spots, melasma, at fine lines. Lalo na, ang 3 golden combinations na ibabahagi ko sa dulo ay mga pamamaraan na tanging sa mga pinakamamahal kong kaibigan ko lang binubulong. Huwag niyo itong palampasin at manatili hanggang dulo. Sa totoo lang, ang Vaseline ay isang base ng ointment na madalas ginagamit sa mga ospital. Hindi marami ang nakakaalam na ang base ng maraming ointment na inireseta ng dermatologist ay ang Vaseline. Ibig sabihin, ito ay ligtas at epektibo. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi madaling malaman. Bakit? Kasi kung sasabihin na ang ₱150 na Vaseline ay epektibo, hindi na mabebenta ang mamahaling skincare products na libo-libo ang halaga. Dito nakatago ang katotohanan na ayaw ipaalam ng mga kumpanya ng skincare. Ngayon, ilalabas ko sa inyo ang katotohanan iyon ng detalyado. Ito ay isang kwento na hindi madaling ibabahagi ng mga ospital, at mas lalong gustong itago ng mga kumpanya ng skincare. Ngunit para sa kalusugan ng inyong balat, sasabihin ko sa inyo ang lahat ngayon. Kaya, alamin muna natin ang totoong dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulubot ang ating balat. Marami ang nag-iisip na ang mga kulubot ay natural lang na lumalabas habang tumatanda. Hindi naman mali iyon. Ngunit kung alam natin kung bakit ito lumalabas, alam din natin kung paano ito pipigilan. Sa loob ng ating balat, mayroong protina na tinatawag na collagen. Kung ipapaliwanag ng simple, isipin niyo na ang collagen ay ang mga haligi na sumusuporta sa balat. Kung paano sinusuportahan ng steel-reinforced concrete ang isang bahay para maging matibay, ganoon din ang collagen na nagpapanatili ng tigas ng ating balat. Ngunit ang problema ay, habang tumatanda, unti-unting nababawasan ang collagen. Nagsisimulang bumaba ang produksyon ng collagen mula sa mid-negatibo 20, at pagdating ng 60, mas mababa sa kalahati ng dami noong 20 ang natitira. Kung nabawasan ng kalahati ang mga haligi, natural lang nalulumaylay ang balat at magkakaroon ng kulubot. May mas malaking problema pa rito. Ito ay ang reactive oxygen species. Ang reactive oxygen species ay isang sangkap na natural na lumalabas sa ating katawan. Kung ikukumpara ng simple, parang bakal na kinakalawang. Kung matagal mong iiwan ang bakal, kakalawangin at masisira ito. Ganoon ang reactive oxygen species na kinakain ang collagen sa loob ng ating balat. Kapag masyadong na-expose sa sikat ng araw, na-stress, o kulang sa tulog, mas marami ang lumalabas na reactive oxygen species. Kaya ang mga taong madalas nasa labas, ang mga taong maraming pinagdaanan sa buhay, mas mabilis at mas malalim ang paglitaw ng mga kulubot sa kanilang balat. At isa pa, ang problema sa pagkawala ng tubig. Ang ating balat ay dapat nabasa at puno ng tubig para manatiling matigas, parang ubas. Ang sariwang ubas ay matigas at malinamnam, di ba?
Pero paano kung mawala ng tubig? Magiging kulubot na pasas. Ganoon din ang ating balat. Habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng balat na magpanatili ng tubig. Habang nawawala ang tubig, lumiliit ang balat at iyon ang nagiging fine lines. Sa huli, ang tatlong pangunahing salarin ng kulubot ay ang pagbaba ng collagen, reactive oxygen species, at pagkawala ng tubig. Kailangan nating pigilan ang tatlong ito para mapigilan ang mga kulubot. Ngayon, masasagot ba ng mga skincare products na karaniwan nating ginagamit ang mga problemang ito? Nakakalungkot, karamihan sa mga skincare products ay pinupahiran lang ang ibabaw ng balat. Ipaliwanag ko ito ng simple. Isipin niyo na may wallpaper sa inyong bahay. Ang dingding ng lumang bahay ay nagsisimula ng magkaroon ng bitak at pumutok. Pero paano kung maglalagay lang kayo ng bagong wallpaper para masolusyonan ang problemang ito? Magmumukhang malinis sa labas, pero ang bitak sa loob ng dingding ay mananatili. Sa paglipas ng panahon, lilitaw din ang bitak sa ibabaw ng bagong wallpaper. Karamihan sa mga skincare products ay gumagana sa ganitong paraan. Gumagawa sila ng layer sa ibabaw ng balat para magmukhang makinis sa ngayon, pero hindi nila kayang ayusin ang collagen layer na bumagsak sa loob ng balat. May maseryosong problema pa. Ang mga kemikal na sangkap sa maraming skincare products ay maaaring makairita sa balat. Lalo na ang balat ng mga matatanda ay mas manipis at sensitibo kaysa sa balat ng mga bata. Kung gagamit ng skincare products na may matatapang na kemikal, kahit na mukhang gumaganda sa short term, sa long term ay maaaring masira ang skin barrier. May isa pa akong gustong sabihin. Hindi lahat ng mamahaling skincare products ay maganda. Ang presyo ng skincare product ay mas maraming kasamang gastos sa advertising, packaging, at distribution margin kaysa sa aktwal na gastos ng sangkap. Hindi ibig sabihin na ang mamahaling skincare product na libo-libo ang halaga ay may sangkap na libo-libo ang halaga. Sa katunayan, kung titingnan ng detalyado ang ingredient list ng mga skincare products, karamihan sa mga mamahaling branded na skincare products ay mayroong basic ingredient na katulad ng Vaseline. Sa huli, ang pangunahing sangkap ay magkatulad, ngunit ang presyo ay tumataas ng 10-10 beses dahil sa packaging at brand value. Kaya, ngayon, gusto kong sabihin na bumalik tayo sa basic. Huwag nating hayaan na malinlang tayo ng mga magagarang advertisement at alamin natin kung ano talaga ang epektibo sa balat. Kung gayon, anong klaseng substance ang Vaseline? Natuklasan ang Vaseline halos 150 taon na ang nakalipas. Noong 1850, may isang kabataan na nagtatrabaho sa oil field sa Pennsylvania, Lehigh. Natuklasan niya na mayroong malagkit na parang jelly na dumidikit sa makina ng pagkuha ng langis. Ang nakakapagtaka ay, kapag nagkaroon ng sugat ang mga manggagawa habang nagtatrabaho sa langis, pinapahid nila ang malagkit na substansyang ito sa kanilang sugat. Sinasabi nilang mas mabilis na gumaling ang sugat. Nagkaroon ng kuryosidad ang kabataan at nagsimulang pag-aralan ang substansyang ito, at sa pamamagitan ng proseso ng pagpino, ginawa niya ito sa purong anyo. Ito ang Vaseline na kilala natin ngayon. Ang opisyal na pangalan ng Vaseline ay petrolatum. Ito ay isang uri ng jelly na gawa sa purified ingredient na nakuha mula sa langis. Ang Vaseline ay ginagamit sa buong mundo sa loob ng mahigit 150 taon mula nang ito ay matuklasan. Ginagamit ito bilang skin protector, base ng wound ointment, at base ng maraming kosmetiko at gamot. Ang dahilan kung bakit napakatagal ng minamahal ang Vaseline ay simple, ligtas at epektibo. Kapag pinapahid ang Vaseline sa balat, bumubuo ito ng manipis na protective layer. Ang layer na ito ay pumipigil sa paglabas ng tubig mula sa loob ng balat. Kasabay nito, hinaharangan din nito ang pagpasok ng mga bakterya at irritants mula sa labas papunta sa balat. Sa madaling salita, ang Vaseline ay parang paglalagay ng transparent na plastic cover sa ating balat. Kung paano hindi nakakalabas ang tubig at init sa loob ng plastic cover, at hindi nakakapasok ang malamig na hangin at alikabok mula sa labas. Ito ang prinsipyo kung bakit napakagaling ng Vaseline sa pagprotekta sa balat. Ngunit may narinig na ba kayong ganito? Na ang Vaseline ay nakakapinsala sa katawan dahil galing ito sa langis. Na ang paggamit ng Vaseline ay nagdudulot ng cancer. Dahil sa mga ganitong chismis, mayroong mga taong umiiwas sa paggamit ng Vaseline. Ngayon, sa pagkakataong ito, sasabihin ko sa inyo ng eksakto.
Kung susumahin, ang maayos na refined na Vaseline ay ligtas. Siyempre, ang raw material mismo ay galing sa langis. Ngunit ang mahalaga ay ang proseso ng refining. Kung paano ang cooking oil na kinakain natin ay orihinal na langis na galing sa soya o mais, ngunit sa pamamagitan ng proseso ng refining, ito ay nagiging ligtas na kainin. Ganoon din ang Vaseline. Ang raw material na nakuha mula sa langis ay dumadaan sa maraming proseso ng refining para maalis ang lahat ng impurities. Ang ganitong refined Vaseline ay isang ingredient na kinikilala na ligtas ng EEA, Food and Drug Administration at European Union. Sa katunayan, ang Vaseline ay ginagamit sa maraming produkto na direktang dumidikit sa balat, tulad ng lip balm, baby diaper rash ointment, at wound healing ointment. Kung ito ay talagang mapanganib na sangkap, hindi ito magagamit ng malawakan. Gayunpaman, may isang bagay na dapat tandaan. Kailangan mong gamitin ang produkto na maayos na na-refine. Ang mga sikat na brand ng Vaseline na ibinebenta sa merkado ay dumaan sa mahigpit na pamantayan ng kalidad, kaya ligtas itong gamitin. Ngunit iwasan ang mga produkto na hindi malinaw ang pinagmulan o masyadong mura. Sa madaling salita, ang opisyal na produkto ng Vaseline na ibinebenta sa mga supermarket o botika ay ligtas. Ito ay isang produkto na ginagamit at napatunayan ng mga tao sa buong mundo sa loob ng mahigit 150 taon, kaya ligtas itong gamitin. Ngayon, ipapaliwanag ko ang pangunahing prinsipyo kung paano gumagana ang Vaseline sa ating balat. Marami ang nag-iisip na ang paggamit ng Vaseline ay nagbibigay ng moisture sa balat. Ngunit hindi ito tumpak na pahayag. Ang Vaseline ay hindi nagbibigay ng moisture, kundi sinisilyuhan nito ang moisture. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Walang moisture sa Vaseline mismo. Ang papel ng Vaseline ay pigilan ang moisture na nasa loob na ng ating balat na lumabas. Bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Isipin niyo na nagluto kayo ng mainit na sabaw at inilagay sa mangkok. Kung iwanan lang, mabilis na lalamig ang sabaw. Ito ay dahil sa init na lumalabas sa hangin. Ngunit paano kung tatakpan ng takip? Mananatiling mainit ang sabaw ng mas matagal. Ang Vaseline ay gumaganap bilang takip na ito. Pinipigilan nito ang paglabas ng moisture mula sa loob ng balat papunta sa hangin. Ito ang tinatawag na occlusive moisturizing sa medical terms. Ito ay isang paraan ng moisturizing na nagpapanatili ng moisture sa pamamagitan ng pagtakip sa ibabaw ng balat. Ang epekto ng occlusive moisturizing na ito ang pinakamalaking lakas ng Vaseline. Ayon sa pananaliksik, kayang pigilan ng Vaseline ang pagkawala ng moisture sa balat ng hanggang 78%. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang iba pang moisturizer. Kaya, para magamit ng maayos ang Vaseline, ang mahalaga ay ilagay ito kapag basa pa ang balat. Pagkatapos maghugas ng mukha, bago matuyo ang tubig, o pagkatapos maglagay ng hydrating essence o toner, kung lalagyan ng Vaseline, masisigurado na maiiwan ang moisture na yon. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo ng paggamit ng Vaseline. Kung gayon, paano nakakatulong ang Vaseline sa pagpapabuti ng kulubot? Gaya ng nabanggit ko kanina, isa sa mga pangunahing dahilan ng kulubot ay ang pagkawala ng tubig. Kapag nawawala ang tubig sa balat, lumiliit ang balat at nagkakaroon ng kulubot. Ang Vaseline ay pumipigil sa pagkawala ng tubig na ito. Kapag napapanatili ang tubig sa balat, parang ang pasas na uminom ng tubig at muling lumaki, ang balat ay muling nagiging matigas. Siyempre, hindi ito permanenteng pagtanggal ng kulubot. Ngunit kung patuloy na panatilihin ang moisture, kapansin-pansin na mababawasan ang fine lines. Lalo na, napakagaling nito sa fine lines na dulot ng dry skin. Isa pa ang mahalaga, ang pagpapagaling ng skin barrier. Sa ibabaw ng ating balat, mayroong protective layer. Ang protective layer na ito ay nagpoprotekta sa balat mula sa panlabas na iritasyon. Habang tumatanda, humihina ang protective layer na ito. Kapag humihina ang protective layer, madaling lumalabas ang moisture at nagiging mahina sa panlabas na iritasyon. Kung patuloy na gagamitin ang Vaseline, gagaling ang skin barrier na ito. Sa ibabaw ng nasirang protective layer, ang Vaseline ay gumaganap bilang pansamantalang protective layer na nagbibigay ng oras para sa balat na mag-regenerate mismo. Kung susumahin, ganito, kapag ginamit ang Vaseline, nananatili ang moisture. Kapag nananatili ang moisture, gumagaling ang skin barrier. Kapag gumagaling ang skin barrier, bumababa ang fine lines. Ito ang mekanismo kung paano nagiging epektibo ang Vaseline sa pagpapabuti ng kulubot.
Siyempre, mahirap na ganap na mawala ang malalim na kulubot. Ngunit ang fine lines na dulot ng dry skin, ang maliliit na kulubot sa paligid ng mata, ay tiyak na makakaranas ng pagpapabuti. Nakapunta na ba kayo sa isang beauty counter sa mall? Ang mga skincare products na nakadisplay sa ilalim ng magagarang ilaw, ang mga creams na nakalagay sa magagandang bote, at ang mga presyo na nakakabit sa harap nila ay siguradong magpapagulat sa inyo. May mga maliliit na cream na 25,000, 50,000 o higit pa. Ngunit may isa akong kamangha-manghang katotohanan na ibabahagi. Kung titingnan ng detalyado ang ingredient list ng mga mamahaling branded na skincare products, halos lahat ng ito ay mayroong ingredient na katulad ng Vaseline. Hanapin ang mga pangalan tulad ng petrolatum, mineral oil, paraffin sa ingredient list ng skincare products. Lahat ng ito ay moisture-retaining ingredients na galing sa langis na katulad ng Vaseline. Sa mga mamahaling branded na anti-aging cream at moisture cream, ang mga ingredients na ito ay basic na. Bakit? Dahil napakagaling ng moisture-retaining effect ng mga ingredients na ito. Siyempre, ang mga branded na skincare products ay may karagdagang mamahaling ingredients din. Tulad ng iba't ibang plant extracts, peptides, at bitaminang derivatives. Ngunit ang pinakapangunahing moisture-retaining ingredient ay madalas na Vaseline-based. Kung gayon, bakit kailangan nating gumastos ng libo-libo? Sa 150 na Vaseline, makakakuha na tayo ng sapat na pangunahing moisture-retaining effect. Kung dadagdagan pa ng natural ingredients na madaling makuha sa bahay, masisiyahan tayo sa nourishment at effect na hindi nalalayo sa mga branded na skincare products. Ito ang pangunahing gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Hindi ang mahal ang maganda. Kung alam mo kung paano gamitin ng tama, sapat na ang 150. Ngayon, ibabahagi ko ng detalyado ang 3 natural ingredients na perpektong kapartner ng Vaseline. Ang balat ng mga matatanda ay mas manipis ang oil film at mas nararamdaman ang pagkatuyo kaysa sa balat ng mga bata. Kaya, napakahalaga ang pagpili ng ingredients na makakapagbigay ng synergy sa sealing power ng Vaseline. Ang una ay ang combination ng Vaseline at honey, ang pinakahuling moisturizer. Ang combination na ito ang pinakapaborito kong golden combination. Napakagaling nito sa pagresolba ng panloob na pagkatuyo, ang matagal ng problema ng balat ng matatanda. Ang honey ay natural na moisturizer at mayroon ding antibacterial effect. Dahil ang Vaseline ay nagsisiyo ng nutrients ng honey ng malalim sa balat, pagkatapos gamitin ang mask, nagiging napakalambot ng balat. Madali lang gawin. Ihalo lang ang 1 kutsara ng honey sa 1 kutsarita ng Vaseline. Maaaring hindi madaling maghalo ang honey at Vaseline, ngunit kung bahagyang initin ang honey at ihahalo, mas madali itong magsasama. Ang kombinasyon na ito ay lalo na inirekomenda para sa napakatuyong balat na nagbibitak-bitak pagkatapos maghugas ng mukha. Pangalawa, ang kombinasyon ng Vaseline at ground perilla seed para sa melasma at dark spots. Kung problema mo ang dark spots o melasma na lumalabas habang tumatanda, subukan ang kombinasyon na ito. Ang ground perilla seed ay mayaman sa vitamin at ingredients na nakakatulong sa pagpapaputi ng balat. Kapag hinalo sa Vaseline, pinipigilan nito ang direktang iritasyon ng powder sa balat at tinutulungan ang nutrient absorption. Para gawin ito, ihalo ang 1 kutsara ng ground perilla seed, kalahating kutsara ng gatas, at 1 kapat na kutsarita ng Vaseline. Ang kombinasyon na ito ay inirekomenda para sa mga may mapurol na balat at problema sa dark spots. Pangatlo, ang kombinasyon ng Vaseline at aloe vera gel para sa skin soothing at moisture boost. Ito ay isang moisture bomb combination na ginagamit kapag may init ang balat o sensitibo ito. Ang aloe vera ay nagbibigay ng agarang moisture at may malaking soothing effect. Ngunit kung aloe vera gel lang ang gagamitin, mabilis itong matutuyo. Kapag hinalo sa Vaseline, pinipigilan nito ang pagkatuyo ng moisture na nagpapanatili ng moisture ng matagal. Para gawin ito, ihalo ang 2 kutsara ng commercial aloe vera gel sa kalahating kutsarita ng Vaseline. Ang kombinasyon na ito ay inirekomenda para sa mga taong mainit ang balat pagkatapos ng outdoor activities o madalas na umiinit ang mukha. At mayroon ding mahalagang babala na dapat tandaan. Huwag ilagay ang natural mask ng higit sa 15 minuto. Ang mask na may Vaseline ay napakaganda sa sealing, kaya kung matagal itong nakalagay, maaaring makahadlang ito sa paglabas ng init mula sa balat. Ang pinakamainam ay 10 hanggang 15 minuto,
at pagkatapos ng mask, huwag kalimutan ang masusing pagbanlaw ng tubig para walang matirang residue. Naibahagi ko na ang combination na may natural ingredients. Ngayon, ibabahagi ko kung paano gamitin ang Vaseline kasama ang kasalukuyan mong skincare products. Ang una ay ang e-moisture magnet method ng hyaluronic acid at Vaseline. Ang hyaluronic acid ay isang ingredient na nakakaakit ng moisture na katumbas ng 1,000 beses ng sarili nitong bigat. Kapag ang hyaluronic acid ay nagbibigay ng moisture at ang Vaseline ay nag-seal ng moisture na yon para hindi matuyo, nagkakaroon ng e-moisture lock effect. Ganito ang paggamit. Pagkatapos maghugas ng mukha, habang medyo basa pa, maglagay ng sapat na hyaluronic acid ampoule o toner. At huwag hintayin na maabsorb ng balat, agad na kumuha ng Vaseline na kasing laki ng cotton bud at ipahid ng manipis. May isang mahalagang tip. Sa halip na ihalo ang dalawang ingredients ng magkasama, mas epektibo ang pagkakasunod-sunod na ilagay muna ang hyaluronic acid at pagkatapos ay pahiran ng Vaseline. Ang pangalawa ay ang irritation relief method ng retinol at Vaseline. Ang retinol ay isang ingredient ng vitamin A na napakagaling sa pagpapabuti ng kulubot. Ngunit sa manipis na balat ng mga matatanda, maaaring magdulot ito ng iritasyon. Minsan, mayroong pananakit o pagbabalat. Sa ganitong sitwasyon, ang Vaseline ay gumaganap bilang skin protective barrier na nagpapababa ng matinding iritasyon ng retinol at pumipigil sa pagkatuyo ng balat. Ang paggamit ay sandwich technique. Una, maglagay ng regular na moisturizing lotion. Pagkatapos, maglagay ng napakaliit na dami ng retinol cream, kasing laki ng butil ng bigas. At pagkatapos, pahiran ang napakanipis na layer ng Vaseline bilang pangwakas. Mayroon din dapat tandaan. Ang retinol ay sensitibo sa ilaw, kaya gamitin lamang ito sa gabi. At kung bago ka sa paggamit ng retinol, mas ligtas na gamitin ito ng every other day at bigyan ng panahon ang balat para masanay. Pangatlo, ang nourishing and regenerating method ng snail cream at Vaseline. Ang snail mucin ingredient ay nakakatulong sa skin regeneration at elasticity. Ang malagkit na texture ng snail cream, kapag pinagsama sa Vaseline, ay nagbibigay ng high nutrition mask effect na nagtatagal ng matagal. Ang paggamit ay sleeping pack method. Sa palad, ihalo ang isang karaniwang dami ng snail cream at Vaseline sa ratio na 3:1. Bago matulog, ipahid ng makapal sa buong mukha at gamitin bilang sleeping pack. Ang combination na ito ay maganda gamitin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kapag ang balat ay lalong mukhang tuyo at walang buhay. Bukod pa rito, ang Vaseline ay maaaring gamitin sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi lang sa mukha. Ipapaliwanag ko ang paggamit sa bawat bahagi at ang mga babala. Una, sa leeg. Ang leeg ay isang bahagi na nagpapakita ng edad tulad ng mukha. Ang mga pahalang nakulubot sa leeg, na tinatawag na necklace lines, kapag lumalim, mas nagmumukha kang matanda. Kapag naglalagay ng Vaseline sa leeg, ipahid ito mula sa ibaba pataas, papunta sa direksyon ng panga. Ang balat sa leeg ay mas manipis at sensitibo kaysa sa mukha, kaya mas mainam na pahiran ito ng malumanay. Susunod, sa likod ng kamay. Ang mga kamay ang pangalawang bahagi na pinakamaraming nagpapakita ng edad pagkatapos ng mukha. Kung pahiran ng Vaseline ang likod ng kamay at magsuot ng cotton gloves habang natutulog, mas magiging malambot ang mga kamay paggising sa umaga. Ganoon din sa takong. Kung pahiran ng makapal na Vaseline ang bitak at magaspang na takong at magsuot ng medyas habang natutulog, maganda ang epekto. At ang Vaseline ay epektibo rin sa mga siko o tuhod na maraming dead skin cells. Ang mga bahaging ito ay makapal ang balat at madaling matuyo, at magiging malambot kung patuloy na gagamitin ang Vaseline. Ngunit mayroon ding dapat tandaan. Ang mga may oily skin ay dapat mag-ingat sa paggamit ng Vaseline. Ang matinding sealing power ng Vaseline ay maaaring makabara sa pores at magdulot ng pimples o breakouts. Ang mga may oily skin ay mas mainam na gamitin lamang ito ng kaunti sa mga tuyong bahagi tulad ng paligid ng mata o bibig sa halip na sa buong mukha. Bukod pa rito, iwasan ang Vaseline sa mga bahagi na may acne o pamamaga ng balat. Ang sealing power ay maaaring magpalala ng pamamaga. At huwag maglagay ng makapal na Vaseline kapag lalabas sa araw. Kung tatamaan ng sikat ng araw ang Vaseline, maaaring uminit pa ang balat. Ang Vaseline ay mas mainam gamitin sa gabi bago matulog. Ngayon, budhin ko ang mga nabanggit ko ngayong araw.
Una, gamitin sa gabi. Ang Vaseline ay pinaka-epektibo kapag ginagamit sa gabi habang nagre-regenerate ang balat. Ilagay ito pagkatapos maghugas ng mukha bago matulog at hayaan itong magpanatili ng moisture sa balat sa buong magdamag. Pangalawa, gumamit lamang ng kaunti. Ang Vaseline ay may sapat na epekto kahit sa maliit na dami. Hindi ibig sabihin na mas maraming ilagay, mas maganda ang epekto. Ang mahalaga ay ipahid ng manipis. Kung masyadong makapal ang ilalagay, maaaring maging masikip ang balat at magkaroon ng breakouts. Pangatlo, ilagay sa basa. Ang Vaseline ay hindi nagbibigay ng moisture, kundi sinisilyuhan ito. Para makakuha ng tamang epekto, kailangan itong ilagay sa basa na balat pagkatapos maghugas ng mukha o pagkatapos maglagay ng toner o essence. At may isa pa akong gustong bigyang diin. Dapat itong gamitin ng tama para magkaroon ng epekto. Hindi magic na gamot ang Vaseline. Ngunit kung gagamitin ng tama at patuloy, tiyak na mararamdaman mo ang pagbabago. Huwag sumuko kung walang epekto pagkatapos gamitin ng 1 o 2 araw. Subukang gamitin ng patuloy ng hindi bababa sa 2 linggo hanggang 1 buwan. Lalo na, kung gagamitin nyo ang mga natural ingredient combinations na ibinahagi ko ngayon, honey, ground perilla seed, at aloe vera gel, mas mabilis nyo makikita ang epekto. Sa mga ayaw ng tumingin sa salamin dahil sa dark spots, melasma, at fine lines, sa mga hindi nakaramdam ng epekto kahit gumamit ng mamahaling skincare products, simulan nyo na ngayon ang bagong simula sa 150 na Vaseline. Kaya, anong pamamaraan sa mga ibinahagi ko ngayong araw ang sisimulan nyo? Susubukan nyo bang gumawa ng moisturizing mask na may honey at Vaseline? O susubukan nyo ang pagpapababa ng melasma sa pamamagitan ng paghalo ng ground perilla seed? I-comment sa ibaba ang inyong plano. At kung nakatulong ang video na ito, paki-share ito sa mga kakilala nyo na may problema sa balat. Ang inyong maliit na pagbabahagi ay maaaring maging malaking pag-asa para sa iba. Panghuli, may isa akong gustong sabihin. Natural lang ang pagtanda. Ang paglitaw ng mga kulubot at melasma ay mga marka ng panahon. Ngunit hindi ito dahilan para sumuko. Sa kaunting atensyon at patuloy na pagsisikap, kaya nating panatilihin ang malusog at magandang balat. Sana ang mga pamamaraan na ibinahagi ko ngayong araw ay maging maliit na pag-asa sa inyong balat at puso.